Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 8, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa bisperas ng traslasyon, ilang mga deboto nahilo at hinapo sa init ng panahon at haba ng pila sa pahalik sa imahen ng Nazareno. No politicians/candidates during the distribution of this financial assistance. Mga kandidato, bawal na makisawsaw sa pamamahagi ng ayuda sa AKAP program ngayong nalalapit na eleksyon, utos ng COMELEC. Imagine all the people. The Voice USA Grand Winner Sofronio Vasquez naghandog ng kanta kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Libo-libong residente sa California inilikas bunsod ng malawakang wildfire. Sa showbiz, Rufa May Quinto sumuko sa NBI kaugnay sa kaso ng umano'y investment scam. At matapos ang kanilang cheating controversy, Maris Racal at Anthony Jennings muling nagpakita sa publiko. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dinudumog pa rin ng mga deboto ang pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila sa bisperas ng kapistahan ng Poon. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, tuloy-tuloy ang pahalik hanggat may pila ng mga namamanata at hanggat naroon pa rin ang imahen sa grandstand. Dahil naman sa haba ng pila, may ilang debotong nakaranas ng pagkahilo at pagkahapo. Dumako tayo roon sa Quirino Grandstand para sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Kim, kumusta na ang sitwasyon dyan sa pahalik sa Nazareno? Barbie, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa Quirino Grandstand at kung makikita mo sa aking likuran ay napakahaba pa rin ang pila papasok para sa pahalik ng Poong Nazareno. Mabuti na nga lamang at medyo lumamig-lamig ang panahon ngayong gabi at kung kanina ay talagang marami ang nagsakripisyo sa katirikan ng sikat ng araw. Kumusta po pakiramdam nyo, Nay? Nalulunay, lambot na, hindi na makatagot. Tiniis ng mga deboto ang init ng panahon at haba ng pila makapasok lamang ng Quirino Grandstand at makahalik sa Poong Nazareno. Ang isang senior citizen inakay na ng ilang deboto dahil nanlalambot na sa tagal ng paghihintay. Nangyari sa inyo, Nay? Lambot lahat at sobrang haba ng pila. 5 hours na. Pero hindi na nakayanan ng katawan ni nanay kaya dinala muna siya sa lilim habang hinihintay ang wheelchair na magdadala sa kanya sa first aid station. Gayon din ang sitwasyon ng isa pang senior citizen na sa kabila ng pagkahapo ay sinikap pa ring manatili sa pila papasok sa Quirino Grandstand. Kaya ho, kakayanan natin yan. Tayo po, mayroon sa reda. Hapo lang, hapo. Ayon sa mga deboto, sadyang napakarami ng tao at mabagal ang usad ng pila at nasakto pa sa katirikan ng sikat ng araw. Around mga 10 a.m. na po kami nung dumating doon sa may flagpole. Doon po kami nag-start din until ngayon, nakapila pa rin kami. Ganun po katagal ngayon yung aming pila. Compare po last year. Kasi last year, almost 2 p.m., naka-out na kami. Pero ngayon talagang super ang dami. May designated na pila naman para sa matatanda pero mabagal pa rin ang usad nito. Ang ibang senior na mga deboto nagdala na ng sariling bangko para makaupo habang naghihintay. Ayon sa mga deboto, tuloy ang kanilang panata sa kabila ng paghihirap. 1994, yung anak ko nasa serious na kondisyon. So sa TV lang, nagparamdam siya sa akin. So naging panata ako, sabi ko, huwag kalobo mo ako, mahal na Poong Nazareno. Gagawin ko yung makakaya ko hanggang malakas. Si Jomalyn, bitbit pa ang kanyang sanggol at hindi alintana ang dami ng tao at init ng panahon. May pneumonia. Kalalabas lang din po sa hospital po. First time ko lang po kasi paano kasi nung nakaraang pong year, hindi po kami nakaabot niyan kasi po sobrang
dami ng pila. Tsaka di na po namin nakakayanan. Ayon sa parochial vicar ng Quiapo Church, nauunawaan niya ang tindi ng pananampalataya ng mga deboto. Hindi hadlang ang init at lamig dahil ang iyong puso ay nag-uumapaw sa kagalakan sa dami ng biyaya na iyong natanggap. At yung pagpila, yung init ng araw ay napakaliit nito. Ganong pangyayari na nakikita mo ang mga tao kumakapit sa Diyos. Kaya ayon kay Father Arellano ay dumarami pa ang mga deboto taon-taon. Inaasahan nga ng pamunuan ng Quiapo na malalagpasan ngayong taon ang 6 na milyong taong dumagsa noong 2024. Matapos ang pahalik, ang ibang namamanata pinili na lamang mamalagi dito sa Quirino Grandstand para hintayin ang idaraos na misa mamayang alas 12 ng hating gabi na pangungunahan ni Manila Archbishop Cardinal Advincula, at dire-diretso na ito para sa gagawing traslasyon bukas araw ng Huwebes. Barbie? Naway maging ligtas at mapayapa ang pista ng Nazareno. Maraming salamat, Kim Salinas mula sa Maynila. Sa iba pang balita, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ngayong taon ang kahabaan ng EDSA. Ayon sa Department of Public Works and Highways, kinumpirma ito ni DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang pagpapaganda sa kalidad ng biyahe sa EDSA. Hindi pa nagbigay ng karagdagang detalye pero target itong tapusin ng ahensya ngayon ding taon. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. So I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. Exempted na sa election ban ang pamimigay ng iba't ibang ayuda ng Department of Social Welfare and Development, kabilang ang kontrobersyal na AKAP program. Pero may kondisyon ang COMELEC. Sa gitna nito, may agam-agam pa rin ang ilang mambabatas na magamit ang ayuda programs sa pamumulitika sa nalalapit na eleksyon. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sa utos ni COMELEC Chairman George Garcia, exempted na sa election ban ang AKAP program na may pondong higit 800 million pesos. Gayun din ang 27 iba pang programa ng DSWD na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mahirap nating kababayan. Pero ang kondisyon, bawal lang makihalo ang mga politiko sa pamumudmod ng ayuda ngayong election period. Again, we will not be a hindrance, but we will release today the approval for the exemption, but with very strict guidelines. No politicians/candidates during the distribution of this financial assistance. Sa ilalim ng election ban, bawal ang pag-release na anumang pondo 45 days bago halalan o mula March 28 hanggang May 11, 2025. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, binubuo na ang guidelines para matiyak na maayos sa may patutupad ang AKAP program na para sa mga kapuspalad sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Bawal maglagay ng mga tarpaulin, muka at stickers, t-shirt ng mga politiko pag namimigay ka ng cash assistance or social protection program. Sinabi din niya ni SecRex and I support that. And meron din sinabi si SecRex to ensure that hindi siya magamit ng mga tatakbo sa darating na eleksyon. Magiging mahigpit ang gobyerno sa paghingi ng requirements na magpapatunay na kabilang sa marginalized sector ang sinumang benepisyaryo. To ensure that magamit yung national ID sa pag-distribute for the beneficiaries of AKAP and other social protection programs like AIX and TUPAD. Kasi I think that's one of the reason kung bakit tayo nagkaroon ng national ID, no? Para yung focus po yung pagbigay natin ng ayuda sa mga tamang beneficiaries po. Noon na lang itinanggi ng liderato ng Kamara na gagamitin ang AKAP program sa politika ngayong midterm elections. Noon na rito, pinalutang ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang umano'y 777 AKAP scheme ng mga kongresista sa tuwing naglilibot para magbigay ng ayuda. Every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets
777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lang. Ayon kay Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, may mga impormasyon pang may hatian umano sa ayuda sa ilang probinsya o nababawasan na ang ayuda bago pa makarating sa mga benepisyaryo. Anya, dapat imbestigahan ng Senado ang ganitong mga aligasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Posibleng maharap sa tanggalan o galawan sa trabaho ang ilang empleyado ng gobyerno dahil target na agarang mailusot ni Senate President Francis Escudero ang pagsasabatas ng right sizing sa pamahalaan. Pero hirit ng grupo ng government employees, dapat unahin ang napakaraming assistant at undersecretaries. Narito ang ating Balitang A to Z. Prioridad ng liderato ng Senado na maipasa ang Right Sizing National Government Act bago magtapos ang 19th Congress sa Hunyo. Ito ang inanunsyo ni Senate President Francis Escudero matapos pangunahan ang konsultasyon sa mga ahensya ng gobyerno kahapon. Right sizing is not only abolition and downsizing. It can also include the creation of new ones that you may need. Ang right sizing ay ang proseso ng pagsasaayos ng bilang, posisyon at departamento ng mga empleyado. Ayon sa Department of Budget and Management, kung makakapag-right size ng 7% ng mga kawani sa gobyerno, aabot sa 8.7 billion pesos ang posibleng matipid ng pamahalaan. Pero si Senator Sherwin Gatchalian, naliliitan sa halagang matitipid. Para sa akin, napakaliit dahil kung titignan natin yung buong kabuuan ng budget ng gobyerno is 6.3 trillion. No? Kaya nga importante yung impact study at yung cost-benefit analysis. At klaro rin. For example, humihingi ako kahapon ng example, ano ba yung mga offices na tinitignan, nakikita nila na dapat i-right size o dapat i-merge? Hindi rin nila tayo masagot eh. At bagamat tama na mag-isip ng paraan para magtipid, dapat anya may mga pag-iingat upang hindi ito maabuso. No, I see the benefit. I see the wisdom in this law. Pero mag-iingat tayo dahil we're delegating powers. Yeah. Para naman sa grupo ng government workers, kung nais magbawas ng tauhan ng pamahalaan upang makatipid, dapat ang unahin ay ang sangkaterbang undersecretaries. What's noted is top heavy. We have a lot of undersecretaries, assistant secretaries, etc., not for savings itself, but to pay, for example, automatic foreign debt, etc., And then the sacrificial lambs are the lowly government employees. Matatandaang ang government right sizing ay isa sa mga unang isinulong ng Pangulong Marcos na binanggit niya sa kanyang kauna-unahang SONA noong taong 2022. Hindi pa maaaring aksyonan ng Commission on Elections ang mga maagang kampanya ng political aspirants. Ito'y kahit pa kaliwat kanan na ang billboard at ads sa social media maging sa traditional media. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magiging opisyal na kandidato lamang sila simula February 11 para sa national positions tulad ng senador at party list at March 28 naman para sa local positions. Ibig sabihin, hindi pa nare-report sa ahensya ng lahat ng gastos ngayon ng mga kandidato sa TV, radyo, dyaryo at mga tarpaulin man dahil wala pa silang jurisdiksyon dito. Sa iba pang balita, nahuli ng mga residente ng barangay Kiniktal sa Languyan, Tawi-Tawi ang isang dambuhalang buwaya na napadpad sa dalampasigan ng kanilang barangay. Ayon sa mga residente, may habang aabot sa 18 talampakan ang nahuling buwaya. Kwento pa nila, mabagal ang kilos ng buwaya dahil hindi na rin daw o dahil na rin sa bigat at laki nito. Agad ding tinalian ng lubid ng mga residente ang bunganga ng buwaya nang hindi ito makapangagat pa sa kanilang komunidad. Nakikipag-ugnayan naman na ang lokal na otoridad sa Department of Environment, Natural Resources and Energy ng BARM government para sa maayos na turnover ng buwaya.
Voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation ngayong Miyerkules ang actress-comedian na si Rufa May Quinto matapos maglabas ng warrant of arrest ang Pasay City Court. Galing San Francisco, USA si Rufa kasama ang pamilya nang salubungin ito ng mga kawani ng NBI sa NAIA Terminal 1 bandang alas 5 ng umaga. Kinumpirma naman ni NAIA NBI Chief Jimmy De Leon na nakikipag-ugnayan sa kanila ang abogado ni Quinto para sa kanyang pagsuko. Dumaan si Quinto sa medical legal examination bago dalhin sa Pasay City Court. May kinalaman ang mga kaso laban kay Rufa May sa kanyang pag-endorso ng Dermacare na nasasangkot sa legal na issue. Kasama na rin ang aktres na si Mary Naig. Umarap si Quinto sa 14 na kaso ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code. Gayunpaman, giniit ng kanyang abogado na si Attorney Mary Louise Reyes na hindi siya kasama sa anumang malakihang estafa at kumpiyansang mapapawalang bisa ang mga kaso sa korte. Mainit na tinanggap ng Malacanang si The Voice USA Season 26 Grand Winner Sofronio Vasquez III. Sa kanyang courtesy call, personal siyang binati ni President Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang tagumpay bilang unang Pilipino at Asian na nagwagi ng prestihiyosong patimpalak. Dumalo rin sa event sina First Lady Liza Araneta at ilan pang opisyal. Bago ang international na tagumpay, sumikat si Sofronio sa Pinas bilang semifinalist ng tawag ng tanghalan segment sa It's Showtime kung saan unang napansin ang kanyang talento sa pag-awit. Pinatunayan ni Sofronio na talaga namang world-class ang galing ng Pinoy habang inawit ni Vasquez ang kantang Imagine matapos malaman na fan ang pangulo ng rock band na The Beatles. Imagine all the people. Malaking bagay for me as a dreamer and kumbaga as a Filipino, hindi matatanggal sa feeling mo kung yung pagkagalak ba in Tagalog na makakanta ka sa harap ng presidente. Susunod, DOE ipatutupad ang mandatory vehicle fuel economy labeling program sa mga bagong sasakyan na mag-uubliga sa mga manufacturer, importer at iba pa na magparehistro. At sa ibayong balita, libo-libong residente sa California inilikas bunsod ng malawakang wildfire. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Matapos tumambay ng ilang araw sa West Philippine Sea, naglalayag na papalayo ng Zambales ang China Coast Guard Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, huling namataan ang CCG monster ship sa layong mahigit 160 kilometers mula sa baybayin ng Zambales. Pero napalitan naman ito ng isa pang Chinese Coast Guard vessel. Nitong hapon nga naispatan ng PCG Islander aircraft ang barko na siyang pagpapatuloy ng iligal na presensya ng China sa katubigang sakop ng Pilipinas. Sa ngayon, nagpadala na ang ahensya ng isa pang barko ng PCG para buntutan at i-monitor ang naturang barko. Sisimulan na sa Pebrero ang pagdidikit ng fuel economy stickers sa mga ibinebentang sasakyan. Alinsunod ito sa umiiral na Energy Efficiency and Conservation Act ayon sa DOE. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kadalasan sa mga home appliances lang makakakita ng mga sticker na may energy efficiency ratio. Ito ang nagsisilbing palatandaan ng kakayahan ng makina na may malaking tulong sa kalikasan. Pero asahan na raw sa mga susunod na buwan, pati mga bagong sasakyan sa buong Pilipinas, makikitaan na rin ang tulad niyan. Inanunsyo kasi ng Department of Energy ngayong Miyerkules, kailangang may fuel economy label at sticker na ang lahat ng ilalabas na sasakyan simula 2025. Sa ilalim ng Vehicle Fuel Economy Labeling Program, dapat nang magparehistro ng kanilang head office at branches simula unang quarter ng 2025 ang mga manufacturer, importer, dealer, rebuilder ng sasakyan, kabilang ang mga pampubliko at pribadong transportasyon. We will start the company registration at the end of this month.
vehicle registration immediately thereafter, and the label issuance nga po within the first quarter of 2025. Makikita sa sticker ang logo ng DOE, kasama na ang QR code kung saan laman nito ang mga importanteng impormasyon ng sasakyan tulad ng real-time tracking sa fuel efficiency at rating ng engine fuel. Kasama na rin dyan ang dami ng naibubugang carbon dioxide ng sasakyan sa kada kilometrong na itatakbo nito. Parte ito ng Vehicle Fuel Economy Labeling Program o VFELP sa ilalim ng Section 17 ng Energy Efficiency and Conservation Act. Kailangang mag-register sa bagong polisiyang ito ang lahat ng car companies na nakapasa ilalim sa VFELP system. Magiging valid ang registration sa loob ng 6 na taon at subject for renewal. Pero ngayon pa lang, tila hati na rito ang ilang motorista at car dealers, lalo't umano'y may tila nakaamba na namang abala. Wag na ipatubad yun. Doble-doble gastos lang yun sa tao. Tsaka oras, sayang ang oras. Wala naman di maitutulong yun sa mga motorista eh. Hassle kasi kung saan-saan pa tayo makakarating eh. Total, binili mo yung auto, itatransfer naman natin eh. Sa name ng nakabili, okay lang ba kung pagsabayin na lang doon para isang lakad na lang? Kung kinakailangan, wala silang magagawa. Pero paglilinaw ng ahensya, mahalaga ang papel ng programa sa pagsisiguro ng kalidad ng mga bibilhing sasakyan. Ang pagtitipid kasi ng fuel ay hindi lang para makatipid ng personal, kundi para rin sa sustainable environment at malinis na kinabukasan. The purpose of the program is to provide our public information as to the fuel efficiency of the vehicles that they're purchasing. Katuwang ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Transportation sa programang ito para matiyak ang tunay na data ng fuel consumption at carbon dioxide emissions ng mga sasakyan. Babala naman ng DOE, ang hindi pagsunod sa bagong sistema ay may multang aabot sa 1 milyong piso. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Mas maraming Pinoy ang may trabaho ngayon sa Pilipinas ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Umabot sa 96.3% ang employment rate ng bansa nitong Setyembre 2024, mas mataas kumpara sa 95.5% noong 2023 at 96% noong Agosto. Nanguna sa paglikha ng trabaho ang mga industriya ng administrative services, retail at manufacturing. Samantala, dumarami naman ang mga Pilipino na itinuturing ang sarili na mahirap. Umabot sa 63% ng mga Pilipino na pamilya ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap base sa December 2024 survey ng Social Weather Stations. Ito na ang pinakamataas sa loob ng 21 taon matapos ang 64% na naitala noong Nobyembre 2003. Matapos ang 3 ash emissions ng Bulkang Canlaon nitong Martes, January 7, muli na naman itong nagbuga ng abo ngayong Miyerkules na tumagal ng halos 2 oras. Nagsimula bandang alas 7:25 ng umaga ang pagbuga ng bulkan ng maitim na abo na tumagal hanggang pasado alas 12 ng tanghali. Ayon sa tala ng PHIVOX, umabot sa 500 metro mula bunganga ng Bulkang Canlaon ang taas ng abong inilabas nito bago dalhin ng hangin patimog kanlurang bahagi. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente dahil sa patuloy na pagtaas ng volcanic activities ng Canlaon, lalo't nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa bulkan. Sumiklab ang malawak na wildfire sa Los Angeles, California, USA simula Martes ng gabi. Dulot ito ng Santa Ana winds o mainit na hangin na umaabot sa 70 hanggang 100 miles per hour at nakakaapekto sa coastal areas ng Southern California. Aabot sa humigit 30,000 residente ang inilikas na. Dahil sa malalakas na hangin, pinipigilan din nito ang paglipad ng mga firefighting aircraft. Nagdeklara na ng state of emergency sa lugar at nag-deploy na ng mahigit 1,400 na mga bumbero. Patuloy ang laban kontra sa walang humpay na wildfire na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaapula. Nagtamo ng torn anterior cruciate ligament o ACL injury
ang basketballistang Pinoy at player ng Kushigaya Alpha na si Kai Soto habang naglalaro sa Japan B-League. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Soto na marahil ito na ang darkest day sa kanyang buong basketball career. Sa pagsisimula kasi ng kanilang laban sa Seahorses Mikawa, inihanda ni Soto ang ininda ni Soto ang pagsakit ng kanyang tuhod matapos ang anilay awkward landing na kalaunay na diagnose bilang torn ACL. Halos 6 na buwang hindi makakalaro ang atleta sa anumang basketball tournament para sa pagpapagaling ng kanyang injury. Ibig sabihin, hindi rin makakasali sa B-League All-Star Game at campaign ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers si Soto. Pinasalamatan naman ni Soto ang lahat ng mga taga-suporta at naniniwalang may iba pang magandang plano ang Diyos sa kanya. Kettle Sunkay. Filipino Avengers fans assemble dahil maghahatid ng Marvel Magic ang Infinity Saga Concert Experience. Ngayong March na po yan sa The Theater Soler. Tampok sa Marvel Universe Concert Experience ang mga musikang naging bahagi ng 23 Marvel films na kinalakhan ng bawat fan, kabilang ang pagkabuo ng Avengers Squad. Bibida rin sa musical concert ang heroic transformations ng mga karakter ng Avengers, gaya ni na Captain America, Thor, Iron Man at iba pa. Bibigyan buhay ito ng Philharmonic Orchestra sa pangunguna ng Pinoy musical conductor-composer na si Gerard Salonga. Magsisimula ang ticket sellings na nasa 1,999 hanggang halos 7,000 ngayong Enero para sa mga miyembro ng Film Concerts PH community. Habang sa January 17 naman ang simula ng public selling via Ticket World. Kaya Marvel fans, get ready po, feel the heroic vibes, and assemble! Sa aming pagbabalik, Maris Racal at Anthony Jennings muling nagpakita sa publiko matapos ang kanilang naging kontrobersiya. At Gerald Anderson at Julia Barreto nagbahagi ng kanilang masayang bakasyon sa Vietnam. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa kabila ng may init na kontrobersiyang kinasangkutan noong December, muling nagpakita ang love team na sina Maris Racal at Anthony Jennings sa meet and greet with the fans ng bagong teleseryeng Incognito. Samantala, Gerald Anderson at Julia Barreto enjoy sa kanilang Vietnam vacation. Ang Balitang A to Z Showbiz, ni Lynn Garcia. Maton is back! Matapos ang halos 1 buwan na intriga at kontrobersiya dahil sa eskandalong kinasangkutan ng dalawa patungkol sa umano'y cheating, muling nagpakita sa publiko sina Maris Racal at Anthony Jennings sa fan conference ng upcoming kapamilya series na Incognito nitong Martes, January 7 sa isang mall sa Taguig City. Agad namang humakot ng samot-saring reaksyon ang paglangtad ng dalawa sa nasabing fandom. Dahilan para maging top trending muli ang pangalan ni Maris sa X. Maliban kina Maris at Anthony, kasama ring dumalo sa event ang ibang cast, gaya ni Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Baron Geisler, Kyla Estrada at Ian Veneracion. Ito ang unang beses na nasilayang magkasama sina Maris at Anthony matapos ang isyong kinasangkutan mula sa inilabas ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva. Samantala, Hanoi Diaries, may pasilip si Julia Barreto sa vacation nila ni Gerald Anderson sa Vietnam. Sa Instagram, may pag-glimpse si Julia ng favorite moments from Hanoi with Gerald. Mapapansin din na blooming ang aktres at enjoy na enjoy sa bakasyon. Talaga going strong and unbreakable ang band ng dalawa. Sana all! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ay mula sa isang politiko na si Betsy Hodges. Ang sabi niya, ang tunay na kaligtasan ng publiko ay nakasalalay sa pagtutulungan ng pulisya at komunidad.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.